So, nangyari, lahat ng Class S teams. So, yun yung supposedly dapat mangyari. Nakafocus ngayon yung galawan natin sa Class S teams. Okay, tapos medyo nag-iba rin yung format, no? Instead of 1 month, naging 2 months na siya, di ba? Parang gano'n na yung diskarte. So, in-expect natin lahat, every Wednesday, pinapalabas lahat ng classes, and then, a championship after 2 months, gano'n ba? Parang gano'n, kasi pinaplan rin natin na yung mga Class S teams makasali sa ibang liga. So, technically, hindi na sila gano'n kabugbog. Pero syempre, may pagkakataon pa rin pumasok yung mga Class A teams kasi every time na may malalaglag naman na Class A. O, kailan ba yung susunod na Class A tournament para makasali naman sila? Actually, bukas yung Class A online Bukas na, online. Class A online. So, sumali kayo sa Class A online. Visit mineski.net for more info. Pero, game time. Okay, so ito. So, after a long Class S tournament, actually, dalawang buwan tayo, no? Bago nagkaalaman kung sino talaga yung 2 of the best in the Philippines. Actually, the best pa rin talaga yung Execration kasi isang best na sila natalo The whole tournament. 6-1 Umabot sila sa point na walang nakakatalo sa kanila. Tapos ngayon, nakalaban na nila yung Cinderella story ng MI. Pero ngayon, hinaharangan sila. Even though, nagpalit ng lineup yung Exec Oo nga Pero hindi nyo kasi sila inallowed na, diba? Hindi sila inallowed na palaruin yung bagong players nila. Kasi players sila ng Arcanis sa tournament na to. Oo. Sa leg na to. Sa leg na to. Technically kasi, bawat leg, magsasubmit ka ng lineup. Kung sino yung lineup mo, yun yung players mo. Para hindi magulo. And since yung players na si Nivram at saka si Bok, existing players ng Arcanis this leg, di sila pinayagan. At dahil doon, biglang nabuhay si Businessman Ewe. Actually, pwede lang gamitin si Garan Pero hindi nila ginamit. Sa lineup si Garan tsaka si Sludge. Si Jules. Pero para sa akin, isa na to sa mga pinakasolid na lineup. Isipin mo, Jules, Gimo, tapos Ewe in one lineup. Nandyan pa si Fox, kasama pa si Primo. So, in terms of experience and skills, medyo mabigat talaga kalaban to. On the other hand, sa kabila naman, we have Jay, Owa, Gio, Vash, and Kuku para sa Mineski. Again, picking Execration, picking Sniper, talagang maganda yung nakasentro yata yung lineup nila dito kay Jules. Maganda rin kasi talaga yung ginagawa ng Sniper sa laro ngayon especially yung napakahaba niyang range. Ang laking bagay nun kasi hindi mo basta-basta maaabot Katulad kanina, di ba? Ilang beses nila tinry abutin si Jules. Pero sige, napatay nila pero inubos na sila ni Primo by the time na napatay nila si Jules. Yun yung pinakamalaki nagiging problema nila kanina. Okay. So, right now, both teams dito picking their core heroes. You have Troll for Mineski and of course, Sniper for Execration. We might see another Sniper, Jules. Ang maganda lang dito for Mineski, they got the Clockwork. Kasi kanina, ang bigat talaga na lineup ng Execration. Imagine mo, meron ng Clockwork, tas meron pang Sniper. Kung sino man yung nagtatry gumawa sa Sniper, medyo naka-counter go ng Clockwork Actually, yun yung magandang nangyari kanina Kasi every time na may go si Jules. Pero ito, mas maganda tong na-pick na Exec dito. Oo nga, isa sa mga pinaka-best hero ni Ewe yan. Yung Axe, naalala mo kung paano nagwala yung last na MPGLC. Pero kasi, isa sa mga madayang hero ngayon yan kahit si Mushi, di ba? Sino ba yun? Sa team Malaysia, si Ohio, 4-stop dagger pare, wreaking havoc to everyone. Medyo makati talaga yan. So ayun, hello sa lahat ng viewers natin online. This is Strike and Lon, this is Mineski Pro Gaming League. Finals po, game 2 na tayo, best of 5 series para sa championship na to. Malaki ng premyo nito no? Hello, laki. 140 plus thousand. 140,000 pesos. Sa isang leg. Ngayon, ang pinaglalabanan, if I'm not wrong, 80,000 So ito, 70 kyaw sa winner, 10k sa Grabe, 70,000 pesos na nakataya sa seri na to mga kaibigan. Hindi birong pera yan. At ito, sa ngayon, sa nakikita natin, we have Witch Doctor, Troll Warlord, and Clockwork. Okay naman yung lineup ng Mineski. Pero para sa akin, ang magandang ginawa nila dito, kinuha nila yung Clock tsaka Witch na medyo malaking factors kanina Diba? Yun yung medyo yumari sa kanila sa game 1 Actually, basta ang plano kasi ng ang plano ng Execration doon, napaka-basic Protektahan si Sniper, bayaan mo siya maka-damage. Pero ang maganda kasi doon, open kasi yung open kasi si Razor Ramon Isa pang sneaky hero na pagka binanatan si Sniper, magnanakaw ng lakas sa isang kalaban, tapos doon rin siya lalakas. Tingnan parang double poison yung sa lineup pa lang lamang Exec doon Oo, tama. Medyo advantageous nga yung lineup ng Exec doon. Especially na may Clockwork pa sila. Usually kasi Clockwork din yung pinanlalaban sa Sniper para at least siya yung pwedeng humook in sa Sniper para maabot siya. Tapos Thornmail. So, ang mangyayari, ilang segundong hindi makabanat yung Sniper.
Oo. So ito, finally nakuha nila yung Clockwork. Pero ang tanong, at the end of the day, execution pa rin to eh. So Shadow Demon, ang pinik ng execution dito. This is a very good counter din sa Clockwork. So pag pumasok yung Clockwork, ilulubog yung sniper para hindi mabawasan. Pwede rin Sniper ang ilulubog, hindi yung Clockwork. So parang maulol yung sniper, maulol yung Clockwork, babanat-banatan siya ng kakampi ng exec. Okay, so sa lahat ng kakapasok lang, 1-0 po, nakakalamang ang execution in the series. And syempre, best of 5 po tayo, so medyo mahaba-haba pa to. Lalo na kung manalo pa Mineski dito. Hindi natin alam. Both teams dito kasi alam mo naman, nasa apoy. Sa apoy ng tagumpay. So, Skywrath Mage and Witch Doctor combi para sa Gigabyte Mineski. For me, napaka-solid ng supports na to. Isipin actually, pag nakulong ka ng COG, tas goodbye hand ka ng Glenda PH, sabay may Death Ward pa. Yari ka talaga dito kasi medyo mataas yung burst na meron yung supports nila dito. Habang sa kabila naman for execution, not much damage. Axe lang siguro manggagaling to. Sniper sa uli pa, pero Shadow Demon, kumbaga medyo bitin pa to. Siguro kailangan ng medyo mataas-taas na may damage output ng exec dito. Mataas talaga. So, technically, I think, patas naman yung lineup eh. Kailangan lang ng execution ng iba pang role heroes kasi ang problema nila dito pag call ng Axe, kailangan merong silang burst damage para ma-maximize yung call. Yun talaga. So Mirana. Pwede. Mirana and SD combo. Basic yan sa linya. Ang gagawin ng execution dito siguro 3 strong laners tapos roaming SD and Mirana. Kasi yun naman yung play dito eh. Kuha ka lang ng 3 malakas sa linya and then ikot ng ikot yung SD at Mirana mo at dun magsisimula yung gulo. Lalamangan nyo na lang sa snowball. 10 seconds. I think maganda yung Mirana Shadow Demon sa lineup ng exec. Gives security, lalong-lalo na sa sniper. Ganyan naman nangyayari. If they focus on sniper, they might miss out Mirana, who's also a big damage potential going to late game. Kung sakaling tama yung item. Pero sa tingin ko support to eh. Support yan. Sa tingin ko SD Mirana support. Pwede naman siya mag-transition to greater carry mamaya. So wala ring masama sa Mirana pick. Pero sa tingin ko talaga mid laner na lang hinihintay nila dito unless yung sniper yung mid nila. Depende rin sa discard nila dito. Or a tri-lane. Sniper mid. Pwedeng sniper mid, tri-lane na lang hinihintay nila dito. So tama yan. Mirana hitter to. Shadow Demon +1. Tapos Axe sa top. Ito, tingnan natin kung anong plano. So ito mga kaibigan, last pick for Mineski and they're thinking of the last ban. Magnus. Bakit ba Magnus? Ano ba meron sa Magnus? Pagka nag-Magnus si Emma, sure lose. Pag may Magnus yung kalaban o sila mag-Magnus? Sila mag-Magnus. Doon tayo natapos. So, Slardar is the last ban. Magandang ban to para sa akin kasi pag nakuha nila Slardar SD Mirana na combo, pare, ang sakit sa lane nun. Uy, ang ganda. Napaka-high-tech ng projector natin dito, pare. Hindi na kailangan ng Napaka-husay! Nakita mo naman yung setup natin dito. Malasine. Malasine nga. Boss, yung kape ko So, kailangan ko magkape kasi pagod na ako eh. Galing akong grad school eh. Oo nga, mahirap talaga pag nag-aaral. Nahirapan ako ng prof ko. My God, I'm free. I don't care about the grade. Just give me 3.5, yo. Tapos na ba yung term mo? Oo, kakatapos lang. Oh my. Nag-report ako, boy. Siyempre. Hindi pwede mag-shout ka sa reporting eh. Yun lang. So, yun. At, ano kaya last pick ng MI dito? Feel ko, naghahanap sila ng isa pang utility. Kailangan nila ng mid laner. Isa pang hitter. Mid laner kailangan nila natatapat sa sniper. Yun yung pinag-iisipan nilang mabuti. Kasi troll tri-lane na ito. Pero ako sa palagay ko, ang ipipick nila dito... Feeling ko dapat dyan mga rumaraki. Magnus. Akala ko ba sure lose pagka Magnus? Sure lose. Pero... para sa akin, maganda, int eh. Parang maganda kung int yung i-pick nila. Para at least meron silang burst damage against... Uy! Si Kuya Papapaw. Uy! Si Kuya Idol Rave nandito. Pwede natin i-invite yun. Nandito pala si Papa Rio. Si Papi Rio, ang digman, ang Diyos ng Pinoy Korea Treaty. Nandito siya. Hello nga pala kay Rave Rio. Nandito si Rave Rio pala. So kung gusto nyo makita si Kuya Rio, face to face. Sabay kiss. Pero hindi nyo siya mapupunta. Nasa VIP area siya ng mahiwagang kortina. Oo nga eh. The Black Curtain. Ang nagsiseparate sa mga viewers at sa mga players. Hindi natin alam kung ano nangyari sa likod na. Parang magic yung dito eh. No? Nga, napakahusay nga nung... si Kuya Mark, nandito rin. Hello din pala si Cast. Si Kuya Cast, ang... okay na pala yung nyo, no? Yung
Mamaya, Yung interview visa natin yan. interview natin sila mamaya. Sila mamaya. Pagkatas ng game 2. Lisa. Salamat nga pala Oo. kay Kuya Jobert Yu. Ayan, ito, Ang nandun sila tagapagligtas ni... Di ba si Jobert nag-ayos? O, pakita ka, Kas. Ayan, si Kuya. Ayan, si Kas Ayan. sa trio, nandito nga pala. Siyempre, kumbaga dito pa rin naman sila nagsimula talaga sa Minesky Starting Pro from the Gaming League. bottom over here. The roots is here. Actually, current champion sila. Actually, hindi. Dito sila nagsimula sa Moraita talaga. pag-ibig kasi sila. Oo, dito talaga sila nagsimula sa Moraita. Hindi Oo. lang sa MPGL. Oo, sa Dito bagay. talaga, dito sila nakilala eh. Bagay, hometown nila to eh. Oo, dito talaga actually para sa akin ang center ng Dota dati sa Moraita. Pero Dota 1 yun. Pero, wala na. Tapos na ang boxing. The Pinoy Dota. Best Naku, Dota. alam mo yung execution, ang hilig nila mag-pick ng double hard carry, no? Hindi, tama yan. Tama yan. Bigyan ng sakit ng ulo ang MI. Pero problema dito, pre. Ang question, the biggest question of all. Oo. Paano magpa-farm yung dalawang farmer? Para sa akin, lamang dito Minesky. Kasi, ang Minesky kasi para sa akin, lumalamang talaga pag medyo aggressive yung type ng playstyle eh. So, Pero nagulat ka ba dito na si Goku yung pack, hindi si Bimbo? hindi, pack user talaga yan eh. Si Okay ano? lang yan, oo. Ay, di ba pack ng... Pack ng ano yan TI3 eh. pack ng Pinas si Bimbo. Bagay, Pack TI3. ng Dota 1 yan. Tingnan na natin sa Dota 2. Pero ako para sa akin, maganda kung magdagon siya dito. Medyo madaling patayin yung sniper kung nakadagon. Mabilis ang burst damage ng MI dito, pare. Yun ang sinasabi ko. Kitang-kita sa camera ng kahit saan camera. Okay, so ito. Let's see. Pakilala ko muna pare. Para sa side ng execution, we have Primo. Si Dowa ang gumagamit mga kaibigan ng binabati sniper. ko si Kuya Cast at si Rio. Kuya Rio. Ang players from Rave watching here live at MI Moraita. Sa lahat na nasa bahay pa dyan, kung gusto nyo manood, pwede naman kayo manood dito. Maraming dito, mga celebrities. So ito, si Jules, mga kaibigan ng Medusa, si Ewe, ang Axe, we have Fox as the Mirana, at si Kimo, ang Shadow Demon. Pakilala mo naman para sa Gigabyte Minesky. Alright, sa Gigabyte Minesky, you have Trolly or Mr. Bimbo as a troll. You have Owa as Witch Doctor. Alam mo yung Witch Doctor talagang staple pick. Sa kahit anong back-back. Napakaganda niya kasi, may multiple may stun siya. May heal, may ulti na may silbi. Oh. Alright, Medyo complete package eh. Mamaya na lang, kuya. We will be casting this game. Tuloy-tuloy tayo. We have our Russian casters as well. And, check nyo na lang mamaya. Okay. Pero, so ito mga kaibigan, game na tayo. Here we go. The game 2 mga kaibigan of Minesky Pro Gaming League. Nice This is one, Strike It On. Live tayo sa Minesky TV. And this is the final. 70,000 pesos po ang nakataya dito. At hindi, yun talaga yung nakataya. Kung sino manalo, mas mayaman ng 70,000 pesos. plus pa yung winnings dun sa group stage. Yun plus, lang. So ito mga kaibigan, ito nagsisimula na tayo 34 seconds in the game. Kanina, simula pa lang, bakbakan na agad eh, no? Kuwasa ka ng brief, pero ngayon, medyo kalmado. Started to calm down. Medyo kalmado dito mga kaibigan. Diyan ka na makakita ng pag Pinoy Dota talaga, uy. Oy, anong kalmado? Walang kalmado dito mga kaibigan dito. Si Kimo, mukhang mafo-focus agad siya dito. And Kimo! Wow, what a play coming in by MI. At ito na, sumisigaw na ang mga salita ng pag-ibig. Ang ganda ng pwesto ni Kimo doon. Bigla siyang namatay mga Nako, kaibigan. delikado dito si Primo. Primo, nahuli. Yun ang sinasabi ko. Primo is a sniper. Oy, ang ganda na pinapakita niya dito. Pero, This can be another kill for Minesky. Oh! Double kill by Minesky. First blood, double kill. This is it. Pero tandaan nyo mga kaibigan. Huwag kayo magbubunyi. Nakita ko na yan. The intro boys are real. That went so wrong for execution mga kaibigan. Maganda sana yung plano nila, sama-sama sila dito eh. Pero kumalas eh. Pero si Kimo medyo may nag-solo flight eh. Oo, kumalas Doon sila natapos eh. Kumbaga, di ba? Mahirap talaga ang masama magsimula. pa doon, nung kumalas siya, nakita ni Dowa. Nadamay pa si Dowa. At dapat iwanan na yun eh. Pero ito mga kaibigan. Sino nakakuha ng 2 kills? We can see dito kung sino nakakuha. Uy, naku po. Naku, back and troll pa. Naku. Masakit-sakit to for team execution dito. At ito mga kaibigan, as we can see, here comes the arrow. Oy, what a combi mga kaibigan. What a play. Nice one. Napakahusay ng galawan ng Fox combine. Ano sinasabi ko kay Fox, hindi mababayaran yon. Anytime na ma-out position ka. Ay, maganda to. It's a 3-on-3 scenario sa baba. One of the few times na makakakita ka ng 3-on-3. Especially with the Medusa and Troll Warlord, Medyo hard carry type na mga hero to. Hindi mo naman kailangan makipagbakbakan dito, pero ito, bakbakan pa rin. Pinoy Dota, best Dota, pero na nga sinasabi ko, the intro boys are real. At maganda ang pinakitang bawi ng execution. Kumbaga, nasuntok sila ng mga 5 jab. Bumigay naman sila ng isang
mainit na suntok. Pero ito, Isang haymaker. haymaker. Pero ang mahirap lang kasi dito sa MI pare, isang maling posisyon nila, pwede silang tamaan ng pana lubog ng SD Mirana. Pwede sila mapanish. Oo. At ang pinaka nakakatawa dito, punta ka sa mid. Makikita mo yung bakbakan. Lamang nga si Primo dito, pare, sa last hits. Mas mahaba sa range eh. Pero Mas ito, mahaba sa range, mas mabilis yung attack speed niya. Tsaka, well, ang pinakamagandang kwento na lang dyan, since mataas ang level ni Kuku, pwede siyang kumuha ng runes at gumang dun sa linya ng bakbakan. Uy, pero on the top lane mga kaibigan, a solo kill by Mr. Vashon Ewe. Grabe to, bira natin makita nakikipagpatayan si Vash early pero maganda performance siya dito so far. Ang ganda And here comes the engagement. Delikado Going si for Trolly. Trolly might fall down. Oh! What a play by the triple threat combo of Execration. Just being the better aggressive tri-lane dito sa seryeng to. Dito mo makikita yung Bluetooth talaga ni Fox at saka ni ni Kimo. Isipin mo, ang tagal na nilang inaano yan, pero ang tagal na nilang magkasama at dito mo makikita, isipin mo, Medusa lang kasama nila, partida. Wala, ahas-ahas lang yan. Oh. So ito mga kaibigan, yun yung sinasabi ko sa iyo, MI has to be careful sa combo mga kaibigan ng SD tsaka Mirana kasi medyo mahirap talaga yung bitawan. Sabi ng isang fan dito, kung ang Ariel 750 ang Surf, 5 pesos, may pretext pa. Sulit, lumipat na kayo sa Surf, pero wala pa rin tatalo sa Ariel. Wala eh. Ariel yun eh. Iba yung trending na yun eh. Oo. Masyado malakas yun eh. Ito na naman si Kimo mga kaibigan. Oy, Here comes another combo. Fox mga kaibigan. Oh! Perfect arrow mga repa, pero naku, napalaban na sila dito. Si Trolly nasa likod, bumabanat. Naku po, nag-heal. Heal ka boy. Naku, 2-on-1. At naku si Sludge. Delikado si Sludge dito. Binabanatan siya ang kanyang skin magiging oh my god, naging Seiko wallet. Masyadong nag-overextend doon masyado yung sila Kimo. Pangit kasi yung positioning nila eh. Maganda lang nilang magawa yun pag medyo maganda yung pwesto nila. Actually, ang problema ng Execration dito, yung counter go kasi Medusa wala ganong burst damage yan. Ngayon, kung papasok nila yung stun, kailangan pa nila ng mga skill or bawas yung kalaban. Hindi sila pwede mag-all out engagement. Dapat pitas-pitas. Tsaka ka may heal eh. Maka-counter go sila. So doon medyo kumati yung pangyayari mga kaibigan. So in the mid lane, we have Primo going up against Kuku pa rin. Nakakalamang mga kaibigan dito sa last hit and the nice axe ni Ewe so far. Pero lamang sa kill naman si Bash dahil napatay niya si Ewe ng 1v1 kanina. 7-4 mga repa, napakainit ng bakbakan. At syempre, binabati ko nga pala si Sid ba yun? Nagpapabati. Si Kuya Eddie. Okay, palaging napakasakit. Hello Kuya Eddie, na lagi nasasaktan. Si Manny Pacquiao. At ito mga kaibigan, Jesse Bash continuing to play against Ewe. Pero so far, although napatay si Ewe kanina, medyo in terms of last hits, lamang sila dito, no? Natamahan ng pag-ibig daw yung Medusa. Ang sabi ko nga, naging Seiko wallet. Pero, 32 CS. Grabe si Ewe, no? Oo, pero ito mga kaibigan, Trolly, Bimbo, forward dito at kilala natin si Bimbo. Ayan ang sa kanya nagsimula ang tagline na walang atras eh. Oo, totoo yun. Pero ngayon oras na kasi. Oo, hindi talaga umaatras si Bimbo kahit ilan yung deaths niya. Nakita naman natin yun, kitang-kita sa mata yun. Napatunayan kahit natin ng best yan. Oo, napatunayan na ng Pilipinas yan. Okay, so ito mga kaibigan. Kuku going in. Tingnan natin kung ano mangyayari. Here comes a leap in by Fox. Oh, what a play dito. Perfect timing mga kaibigan. Nandun si Fox. Wrong place, wrong time. Here comes the coil. Right clicks mga kaibigan. Coming from Fox. Nako, pero... What a play! What a play mga kaibigan! Oh! The counter go is real! Oh my God! What a play by Kuku mga kaibigan. 1-on-2 scenario. 1-on-2. Shaken and bacon. Lumalanding Fairy. Vash coming in at napakagandang laro mga kaibigan at intro mula sa Mineski. They're going for Jules now. Jules goes down mga kaibigan at grabe. Mainit pa sa tag-init yung nangyayari dito. Shaken and bacon. Parang Stephen Curry yun. Yung catch and shoot na 3 points. Ang nangyari kasi pare, namintis niya yung una niyang yung una niyang tres pero na-rebound ni Spikes. Ni Spikes tapos ng 3 points ulit. What a play! Shaken and bacon, my God! Ayun nga, nangyari dito mga kaibigan. What a play by Kuku. 1v2 play. Sila pang dalawa yung namatay pare. Sobrang laking bagay nun. At dahil dyan, 1-3 na ang standing ni Doa. Tsaka yung pinmasama doon, mababa yung level na sniper. Level 6 na yun. Naka-coil si Kuya Kuku eh. Kaya medyo nahirapan siya dyan. Pero ngayon, level 6 na siya. At maganda na yung pwedeng bakbakan na mangyari dito. He can respond to any ganks dahil may snipe na siya. At mag-iingat na yung Mineski ng gumang sa mid. Okay, so ito mga kaibigan, let's see kung paano ang gagawin nila dito. Oy,
Napakagandang galaw coming in mga kaibigan from Gigabyte Mineski. As we can see, yari ito mamaya. So ito mga kaibigan, Kuko, pinapaulanan pa rin ng bala dito. So mga bibs, ito. Oy, there's the call! Magpapakitang gilas na naman yata si Kuko Show, pero ang ganda ng tago. There's the response. Ang daming responde sa exit. Can they do it? Tumakbo na si Kuko. Patay! At ito nag-aabol si Kuya Ewe. Ano kaya gagawin niya? Mga kaibigan going forward, tingnan natin kung abutan niya. Here comes the call. Saktong-sakto. What a pana by Pac! Wow! What a play! Pero ito may counter ko. Dab, widening soap. Walang damage mga repa. Pero let's see. Pero mas maganda yata yung nangyari doon. Na nakabawi yung execution. Pero well, that's a revenge kill na lang Pero ang problema pare, si Jules binubuli ni Bimbo dito sa baba. Talagang wala siyang magawa mga kaibigan. I think it was a wrong decision to put Jules in the dapat yata lane. something na rumarak, mga morbling. Alam mo bakit? Or Kasi dito na lang sana sila. sa top. Oo. Napalaban gusto nila magsuntukan Sobrang kawawa sa kanila ng Clockwork dun. Sobrang kawawa ng Clockwork kung ito nakatapat niya yung tatlong to. Pero okay lang. Hindi pa naman tapos yan. It doesn't end in the lane phase Pero malupit doon pare. Kailangan maprotekta ng execution yung sniper kasi all in sila dyan mamaya Papasukin at papasukin ni Kuko Show yan ngayon. At kahit na maka-revenge kill yan, kung di naman napapatay yung pack, mahirap yan. Yayaman at magkakadagon yan. Napakahirap nito si Primo. Diyos ko, Wolverine pa lang ang item, mga kaibigan. Talaga. Masama pa dyan, isa pa lang yung claw. Oo. Kumbaga na-chapsuy. Kumbaga, isa lang ang pangil. Oo. Naku, mahirapan siya dito. Kailangan talaga makapag-farm ni Primo. Feeling ko, he needs a Midas. Pero ito, nice move coming from execution. Another adjustment. Inakit nila si Jules. Pangil move din. Isa lang ang pangil dito. Alam mo kasi, uso kasi. Pero tumapat si Bimbo. Suntukan tayo dito! Repa! Okay, kailangan niya talagang tapatan kasi it's going to be at the end of the day, ang maglalaban talaga dito is Troll against Medusa dito sa late game. So, kumbaga, ngayon pa lang, pigilan mo na hanggang di pa malakas yung Medusa. Once nakabuo na ng Lincoln Spear to, medyo mahirapan na si Troll dito. Totoo yan. At ito, Sniper, mga kaibigan, goes down again. At ito yung sinasabi ko kanina, na ang Mineski, magaling sila pare pagka medyo aggressive yung type ng lineup. And with Pac in the mid lane, sobrang aggressive na pwede nila napakalawak ng mapa dyan. Number 1 kasi ang pero Ewe goes in dagger na! Infinite dagger by Ewe! Wow! Ang lupit naman ng Ewe combination. Paxen Kimo, galit na galit si Ewe. Sumisigaw ng mga salitang pag-ibig. Grabe, 8-minute dagger. 8-minute dagger, mga kaibigan by Ewe. The businessman Ewe, mga kaibigan. Nagulat sila. Sumasagot si Kuko. Hoy, I love you too! Ibang klase talaga ang MPGL. Lumalabas sa mga bungangan ng mga profesional. Alam mo kung bakit? Oras na Oras na kasi. Pero tandaan nyo, mamaya magyayakapan yan. Pero ito mga kaibigan. Pero hindi, magkakagalitan dito. Easy breezy. Pero huwag kayong magalala. Huwag kayong magalala. Sa PBA lang nagjujuntukan. Dito sa MPGL, saktong lang. Sundutan lang. Grabe yung mga sigawan. Infinite dagger. Tapos, ang imba doon, pagka infinite dagger niya, kasama niya pa si kaibigang Pana. Ang aga ng dagger niya. Alam para sinabi niya, Happy Valentine's, call me maybe, tatama ka ng Pana sa puso. Malapit. Ang aga talaga. Pero nagulat ako namatay siya isang beses, pero 8-minute dagger pa rin siya. Sobrang bilis nun. Sabi ng mga fans dito, parinig ng trash talk, hindi pwede. Dahil may MTRCB kami at hindi na kayo pwedeng manood ng Mineski TV forever and ever. At ito mga kaibigan, on the top lane we have Jules. And kung gusto niyo magpunta kayo din sa MI Moraita, malapit lang naman to Oo nga. Kung gusto niyo, kaso hindi niyo rin sila makikita dahil meron tayong magic cortina. Anong oras na rin kasi. So manood lang kayo sa Hindi natin alam kung ano nangyayari sa likod ng cortina na yan, mga kaibigan. Pero, Miss Hook by Vash dito, mga kaibigan. Evading is Primo. At ito, tingnan natin so far. Maganda yung bakbakan, 13-7 ang score. In terms of gold graph, nakakalamang ang Mineski by 3,000. And now, they're going for the top tower, mga kaibigan, si Mr. Jules. Kasi nakita kong nagiging opening ng Mineski. Pag may pack, tapos yung sniper kasi hindi siya mobile, so kailangan niya tumayo sa lane. Kaya nang kunin ni Kuko yung mga runes na pababor sa kanya. Actually, napakasimple importante lang ng rune control dyan. Napakasimple lang ng bakbakan na to, Exec versus Kumbaga, Jules versus Bimbo in the late game phase. Ngayon, Kuko early. Ewe versus Kuko naman sa mid game. Sinong mas makakapanggulo, yun ang tanong. Tsaka syempre, pagalingan na rin ng supports dyan. Nandiyan naman si Gio Hotdog, tsaka si Kuya Owa. Si Bash, mga kaibigan. Spotting Jules dito. Tingnan natin. Here comes the teleports from execution. Ruma right click sila dito, mga kaibigan. Pero Jules sa atras. Here comes Ewe. Ito na, mga kaibigan. Si Ito Infinite Dagger. The Fury of Infinite Dagger. Nako, napala na naman sa puso. I love you, February 14. Pero ito, patay ang kuya mo. At ako, mga kaibigan, sa side ng execution, maagang dumadating ang pulis. Para tayo wala sa Pilipinas. Ito, tumibi na lang si Kuya Bimbo kasi alam niya walang pag-asa.
Alam mo, di ba sa Pilipinas, alam ko, mga pulis ulit dumarating eh. Pero yung exec, medyo mabilis dumating yung sniper. Ibang klase yung Infinite Dagger pag-ibig. Pag blinkin may pana. Ganda. Ibang klase. Maganda yung play na yun, mga kaibigan. Akala ko, SD Mirana lang yung combo nila, pero hindi pala. Call plus pana ang pinapakita na combi ng execution dito. Pero at this point, para sa akin, nakakabawi pa rin lang ang execution. Kasi at the end of the day, hindi pa rin nila nakokontrol itong Troll Warlord ni Bimbo. Yun yung pinaka-importante dyan. At some point, paano importante yung level 11 Troll or yung Roshan, first Roshan. Tsaka Kasi 4-1 if na to, they give up the first Roshan sa Mineski, which is kayang-kaya nang gawin ng Troll ngayon dahil napabayaan siya sa kusina, may hirapan ng execution dito. Eto, net worth pare. Net worth pa lang. Makikita mo na, 6,000 gold for Troll Warlord, 4,900 for Axe. Si Ewe lang ang nagdadala, mga kaibigan. Pagdating sa pera, iba talaga pag businessman, no? Oo. 5,000 ang net worth ni Kuya Ito Dove. Kahit na Pakita medyo natin yung nalugi. Oy, pero Ewe, mga kaibigan, masaspatan dito. Ay, nako! Ay na, narinig nyo na ang pag-ibig na mga salita kay Ewe. Oy, pero nice hook by Bash, mga kaibigan. Walang tinamaan dito. Pero ito, here comes the right click. Sumahabol si Primo. Nandun si Kimo, mga The blade kaibigan. nail is real. Oy! Oh my God, nasasaktan din siya. Delikato. Walang forever sa barel. Hindi, binaril siya. Pero mukhang mabubuhay dito, mga kaibigan. Tingnan natin. Lasso. Bash. Oh, what a play. Bash survives, mga kaibigan, sa atake ni Primo at Mikimo, mga kaibigan, while Jules on the top lane doing what he does best. Yapi. Going for the tower. Farm lang ng farm, mga kaibigan. Naka-Facebook sa si Papa Jules. Yun naman yung importante dito. Kasi every time na bumabanat ang execution, naiiwan at nagkaka-space si Kuya Jules. At maganda yan. Ito naman, gloves naman ang puhunan nito ni Fox. So, he's going for an earn just to help the team para makabawi dito. Pero, at ganda ng pinapakita ni Fox. Ang napansin ko, no, medyo walang mecha user sa magkabilang teams. So, bakbakan talaga to, pre. Baka si Opensa kung opensa to. Bash hindi siya mag-meka eh. Blade mail eh. Oo. Actually, kung ganyan yun, it's either, kailangan mag-meka ng exec dito eh. For exec, okay lang na wala sa kanilang mega. 5 siguro. Kasi pitas sila eh. Pitas laro nila eh. Hindi naman sila makikipag 5v5 eh. So, tama lang na hindi sila nag-mega. I think for Mineski, if they will try to go together, mas maganda kung meron silang isang naka-mega dito. Let's see, paano di-discard eh. Dagger na dito si Kuku and this is pero going yaman to ng be... Mineski, This is going to be a hard mid-game. Going in execution, lalong-lalo na sa sniper. Yung Medusa kaya niya mabuhay dahil natural na makunat siya. Pero yung Sniperino, Masterino ay Marcelino Panibino siya mamaya dito. Gagawin siyang gagawin siyang tinapay, kakangkungin siya. Lahat ng masamang salita ay pwede mangyari. Mid-game. At yun na nga yung kailangan bantayan dito. Pero I like what Ewe is doing now. Kasi Infinite Dagger. Alam mo kung papansinin mo yung mga ibang acts, no? Ang gagawin lang nila, manggugulo sa mapa. Pero at this point kasi, kailangan niyang protektahan yung sniper instead of panggulo. to other lanes eh. That's true. Try. Wala naman kasing kwentang makapatay siya na makapatay, pero mahirap yung sniper nila. Kasi Kailangan papatay rin yung MI eh. Kailangan nilang payamanin si Primo. Kaya magandang ginagawa ni Ewe dito. Binabantayan niya si Primo just to make sure na talagang mayaman tong si Dowa. At in return, syempre, tandaan nyo naman, nandiyan naman ang the GOAT in farming, bigla-bigla nagmamagic ng pera yan si Kuya Jules. Yun ba isa sa masakit sa ulo nila. Hindi lang si Dowa ang kailangan nilang bantayan dito. Si Jules rin, mga kaibigan. Ito, mga kaibigan, Jules. Farming his way dito, mga kaibigan, sa Gubat. At nobody defending on the top lane. Tingnan natin kung mag-defend ba ang exec. At least this time, nakita ko na yung galawan ng MI dito. They're pushing the towers very, very hard early. Yung first towers para it gives them the chance to go to the Roshan. Kasi paubos na yung first towers ng exec dito. On the other hand, I like what Exe is doing. Alam mo kung bakit? Counter push lang. Inalis kagad nila tong Torre na to. Etong Torre na to, sobrang importante nito sa Roshan fight eh. So totoo. Kung magkakaroon kagad ng early engagement dito, maganda na naalis na kagad nila yung bottom tower. Medyo malayo yung TTP-an, pero that's a 2-for-1 trade for the towers. But I think that's a better scenario para sa exec just to avoid yung mga unnecessary deaths. Kasi every unnecessary deaths, especially sa sniper, it's going to be hard for him to survive sa Drums mid-game. para sa sniper medyo kakaibang build, mga kaibigan. Kasi oras na tambul-tambul din pag may time. Alam mo kasi siguro kaya rin siya nag-drums kasi dalawa naman silang carry, hindi naman siya kailangan, wala sa kanya super yung bomber. hardcore. Wala sa kanya yung bomber din para talaga magano. Wala yung burden sa kanya, na kay Jules pa rin. Pero at the same time, he has to survive kung ano man yung ibibitaw ng MI dito. That's going to be very crucial. Parang pub lang to, no? Nakakita ka. Ano isipin mo? Sniper at saka Medusa sa isang laro? Drums. Oo nga no. Usually sa pub mo lang makikita yan eh. Pero ito, mga kaibigan, let's see kung anong plano na magkabilang teams dito. Si Kuko, although he had a very good start, medyo tumigil yung pressure niya. Chill lang muna si Kuko dito. He's waiting for his next item. I think yung next item niya, it's either a Dagon.
just to help them with the burst. Ngayon kasi exec wala silang pangontra dun eh. Sabi mo nga, it's a good thing if they get a mech or a pipe just to mitigate yung spell damage na manggagaling mamaya sa Mineski. You have a Skyrat and a high level pack. So alam mo na malaki yung madidish out ng na damage, spell either damage. ganun yung gawin mo or mamitas ka lang muna ng mamitas gaya ng plano ng So either you go hard BKB o pipe, pero Rap Mahirin eh. Hindi ko rin alam kung paano didiscard ito. Kahit nasabi mo may dagger si Ewe, matutunaw siya kasi wala rin siyang Magic Crest. Yun nga yung problema dito. Wala pa wala talaga silang resistance. Actually, they went for the offensive items. Hindi sila nagdepensa dito. Dagger, Blade Mail, Yasha para kay Jules, hindi rin naglinken. So, ibig sabihin, ang exec, pinapakita nila na lalaban tayo. Oo, yun naman yung discard nila dito. And I think this is also favors execution yung mga ganitong bakbaka. Pero yun na. There's the Roshan pickup. Hindi na na-defend mga kaibigan ng execution. Now, I think they're going for the top lane now mga kaibigan. Pero ito medyo nag-warning pa na si Pax pero wala no choice yung exec dito. If they try to contest the Roshan, first Roshan, baka sila pa yung maubos. So ang ginawa nila, utak-utak lang rin. Sige, kunin nyo na yung Roshan, namin yung Torre. So at least, Mineski still has the upper hand in terms of towers kasi yung mid nila hindi nila ibibigay basta-basta. So, pero sobrang yaman na ni Bimbo. Nobody stopping Bimbo from farming 118 creep kills with 10,405 net worth. Sobrang yaman pero na kaibigan. alam mo ang saving grace dyan. Tandaan mo, lahat ng MI kailangan umabante. Ano ba ang pangontra sa abante? Gawin mong bato. Oh, ayan. Si Kuya Jules. Medusa. So, talagang papalag tumamaya. Itong exec, naghihintay lang sila ng oras nila eh. Oras na ng MI ngayon eh. Pero, pagka pumasok sila, kinangkong nila yung Sniperino, Masterino, tinamaan sila ng Stone Gaze. Patay rin yan mamaya. Pero I think, si Kimo mga kaibigan, caught in no man's land again mga kaibigan, nahabol dito. Skyrat slows Kimo, humahabol sila dito. Nandito si Trolli, nasa harap. Primo try to slow down Trolli. Nakita si Jules. Nahuli si Jules mga kaibigan, wala pa siyang nabibitaw dito. No gaze for Jules. Jules might go down. Naku, naubos yung mana ni Jules. Nakipagboksingan dito si Trolli. Trolli masyado yatang maasim. Trolli! Ay, nako na micro! Kwento mo sa micro mga kaibigan! Oy, buhay pa siya! He alive! Pumupuso si Trolli! Ay, ang para! Oy! Buhay! Grabe naman yung si Bimbo! Ay, buhay lahat mga kaibigan at kinilig ang mga tao dito. Oh my God! Nangyari, pero ito, pack is in. So mga kaibigan ng Primo goes down mga kaibigan. Oh my God, this is a total disaster coming in from execution. Kinangkong sa base. Wrong snipe by Primo. He should have went for Trolli dun. Totoo yun. At grabe naman to si Trolli. Wala ka atras. Season 6 na moto. Nakita mo yun? Humampas lang. Sibakin mo ako. Hindi, makunat. Hindi yata nakuha ni Bimbo yung memo na oras na ngayon eh. Hindi na wala nang atras. Wala nang atras pero malupit pa sa malupit si Kuya Trolli. Kumbaga, tiwala lang po siyan. At nakita nyo na ang Pinoy time bomb sumabog sa kalaban. Totoo lang, maasim pa sa maasim si Bimbo dahil sabi ko nga isa siya sa mga ganyan talaga yung playstyle eh. Kumbaga sa NBA, para malabins Carter, wala akong pakialam kung mapilay ako eh. Oo, totoo. I'm a dunk on you. So at ganun nga yung nangyari. Grabe yun. Kung ako yun, hindi ko rin naampasin yung Mirana. Tatakbo na ako pero naisip ni Bimbo. Tsaka hindi siya lumingon sa likod. Di talagang dire-diretso eh. Oo, diretso lang. Biglang liko. Sabi nga ni Ron Henley pero kasi ito si Bimbo. Yun ang mga doon mo makikita ang tunay na tapang mga kaibigan. Ito, laban na to, series sa laban kay Andres Bonifacio to, pre. Oo nga. Oh my God. At ang masama doon, napaghiwalay-hiwalay kasi sila doon eh. Talagang doon mo minsan iisipin, bakit ba dalawang hard carry yung napili mo at some point in time? Kasi nakamana shield si Jules, hindi niya rin nalabas yung case. Kulang talaga sila sa bita, sa bomba dito. Si Ewe lang talaga bubuhat ng bomba. Pero at the end of the day, depende pa rin yan kung makaka-farm talaga yung dalawa. Kasi mahaba pa naman yung oras eh. Hindi pa, siguro, in the next 10 minutes, hindi pa naman makakakit yung MI eh. So, yung time na yun yung kailangan gawin ng exec na kailangan mag-farm tayo within that period. Yung bridge na yun, kailangan kainin natin na makakuha tayo ng enough item para at least by the time na nasa third tower, papalag na tayo. Oo, totoo yun. Hindi pa naman katapusan ng lahat, kumbaga chill lang. Pero dapat umiwas yung exec sa mga ganong plays. Pero kasi no choice eh. Kasi no choice, alam mo nangyari doon, Trike. Nakita kasi si Kimo eh. At si Kimo, malambot pa sa malambot pa sa pagkain eh. O kanin eh. Hindi.
Pero okay na rin yung nangyari na yun. At least hindi naman nakapush yung MI. Although it's a good series of kills para sa kanila. Pero yun. Hindi nila nakuha yung objective. Hindi nila nakuha yung objective. So, kahit nasabihin mo na napatay mo na 1,000 beses, pagka nagka-divine naman si Jules at nagka 6-pack yan. Pero matagal-tagal ba yun? Wala nang mas nakakatakot pa sa isang Medusa. Di ba si Medusa, chicks talaga yan. Naging pangit, naging swangit. Makakita ka ng chicks na may 6-pack. Talagang tatakbo ka dun, boy. Sino ba yung champion ng UFC? Si Ronda? Yun nga, tatakbo ko dun pag nakita ko yun. Sa bagay, nakakatakot talaga yun. Tsaka pag nag-appear yun, wasak yung bicep mo dun pag inapira mo yun. Diba? Si Ronda Rousey. Nako pangit pa na. Ang chicks na may lawit, si Medusa. Oo. Isipin mo, chicks na 6-pack, nakakatakot na Chicks pa na nget pa. Tapos, maninigas ka pa. So ito mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin bakbakan. The score is 9-18. Actually, half ang lamang ng team ng Mineski dito. Pero, parang ang dating hindi ganun kalamang no? Bakit kaya? Maganda naman kasi mabilis kasi mag-farming execution. So, may pressure pa rin sa MI na may expiration pa rin yung MI dito. Kahit mag-troll all-in ka, may tulog may tulog. Dalawa yung carry ng kabila So ito mga kaibigan, let's see kung ano mangyayari. Nandito na mga kaibigan si Andres Bonifacio. At ito na naman mga kaibigan, pasulong na naman ang takbo ni Bimbo pero easy lang. Easy breezy. At ito, nakita Season 7 na, pwede nung matras. Ay, nako! Nako po! Ang malas naman na nangyari mga kaibigan sa Skyrat Mage. He goes down. Diba dito? Pero hindi tatamaan ni Ewe mga kaibigan. Miss call mga kaibigan, walang low duty naman. No, call me maybe Carly Rae Jepsen. At nako si Bimbo nag-BKB para masabi nag-BKB. Yapi! At habang nangyayari lang lahat ng yan, Jules being Jules mga kaibigan, wala akong paki sa inyo. Magpa-farm lang muna ako, wala pa sa third tower. Nag-BKB na yan, Rock Knight 2. At yan na nga yung sinasabi ko. Alam mo whenever kasi, Jules is there. Yung TP kasi ni Jules mga kapatid, sa third tower lang gumagana yan Hindi yan gumagana sa second tower kaya hindi siya nag-disable. Naka-disable sa second tower yan. Sa third tower lang talaga yung pwede bumagsak. Kaya kung napapansin nyo, never siyang bumaba sa second tower. My goodness. At medyo bumababor na sa pacing ng Exec to ito yung pace na hinahanap ng Execration, the farming game mga kaibigan. Yung kape ko. With two carries na sniper mga kaibigan at alam mo na bukas pa yata tatating yung kape ko Baka sa MI top na galing ang Hindi, actually galing yata sa Saudi Arabia yung beans Kape Arabica yata yun Kape Arabica. At ito si Axe. Wala na rin, hindi na rin makapag-infinite dagger in si Kuya Ewe kasi suporta na lang siya. So yun ang talaga magagawa niya dito kasi kung magsisimula rin siya ng gulo hindi rin pwede. Hindi rin matatapos hindi naman talaga papalag yung lineup nila sa bakbakan ngayon So talagang mang-guerrilla lang talaga sila dito. So tama yung ginagawa nila, Mirana farming, sniper farming and Medusa farming as well. So maganda yung plano dito ng Execration. So far tumatakbo sa pace nila to pero hanggang kailan nila magagawa? Ang question dyan kasi yung MI, hindi mo rin alam kung kailan magpupush Kanina nagpush sila kaso lang na-picturean. Alam mo yun, na-slam dunk ka ni Blake Griffin si Gio sa Ang masama pa doon, pagpunta niya dito, nagtanim siya ng sentry. Dito no? Nagtanim siya ng sentry, nagpa-poster boy siya. Hindi pwede yan Tsaka masama nun, nag-BKB si Bimbo ng 10 seconds. Okay, so that's a very big win for Execration. At ito mga kaibigan, don't look now, it's just some hundreds away from that Skadi para kay Mr. Jules. Yun na, mainit. Now, para sa mid tower mga kaibigan, kumakatok si Jules, Trolly goes in, si Bimbo nakadagger mga kaibigan. Ang ganda ng pasok ni Bash mga kaibigan, is going for Bimbo. Nandito si Owa, pero ito na yung mga first tapan, kahit wala silang sentry. Oh my God, there's no sentry. Pero si Kuko Show is here! Stop! Pupunta ang sabi ni Ewe, pero mamamatay pa rin mga kaibigan si Kibo. Si Ewe naka-blade mail dito. Jules mga kaibigan naman likely. Double coil mga kaibigan, pinauwi sila. Natunaw si Ewe mga kaibigan. Ariel 750. Nako si Jules, gagawing wallet. Oh my God! Nako po, hindi man lang umabot sa Milo Bay sa finish line. Pero ito, akat mga kaibigan si Mr. Bash. Fox mga kaibigan. Here comes Kuko as well. Grabe yung right click dito. Si Fox walang lip si Fox dito. Aabutan siya ni Kuko. 3 right clicks to go. The silence. The rocket mga kaibigan. Oh my God, 5. Nakalima pero there's the buyback mga kaibigan. Wala namang pinupush ang MI. Bakit sila nag-buyback? What a disaster para sa Execration. Tingnan natin kung paano nila masusulit yung buyback. Pero I think it's nice. It's a nice move for MI kung aalis sila. It's a trap mga kaibigan. Never nag-push ang MI. You should never buy back if they will never push. Medyo nag-init lang yata nag-init ang puso ni Kuya Box. Diba?
Alam mo, may isang tik rin yung MI eh. Ako sa totoo lang, hindi mapaliwanag ng siyensya. Pero patay pala yung troll dun. Hindi, patay yung 4. Hinabol pa nila si Vax dun sa sa kaduluduluan ng base. Kung pero nag-push na lang sila, ewan ko ba? MI, hire nyo ako bilang coach para sure win kayo sa Alam mo, yan. Di ba? Ay, hindi mapaliwanag na siyensya. Bakit mo papatayin yung support? Kung nagtoro na lang kayo, Diyos ko, be! Ano ba naman to? Ganun talaga, pare. I-hire nyo akong coach MI, makasama lang talent pick ko eh. Oras Wala na shoutcaster. Oras na eh. Napakasimple ng buhay ng Dota eh. Pagpatay, mag-push. Gusto yata buong barangay ng exec, galit na galit. Ginusto nila yun, no, Trike? Wala eh. Ganun talaga laruan nila eh. Sabi ko nga sa'yo, si Andres Bonifacio, talagang papalagyan. Pero malapit dun, napapayback naman yung exec. Kala nila nagpupush yung MI. So talagang, the joke is real. Oo. Kung ano-anong kalokohan talaga. Kung ano-anong kalokohan nangyayari dito sa Pinoy Dota. At, pero, oh my God. Minsan kasi yun rin yung mga entertaining eh. Pagka masyadong medyo pulido yung laro, kulang sa ano yun eh. Oo, sa galaw. So ito mga kaibigan, let's see. Tuloy pa rin na bakbakan mga kaibigan. Primo Farming, Yasha and Madness na dito. We have actually 4 staff para kay Fox. Samantara si Jules mga kaibigan. Malapit na talaga eh. Alam mo pag nabili niya yan, game changer yan pare. Oo. Pero ang pinaka-importante dito, at some point, kailangan muna mabuhay ng mga kampi ni Jules kasi wala pa siyang damage, kaya ba muna nilang tiisin yan. Pero what do you think about the dagger pickup by Troll? Okay lang yan kasi sila yung paabante. Anytime na paabante ka, mas maganda ng kanya siguro bilhin mo kaysa sa ibang item. Okay, so ito mga kaibigan, si Bimbo ang nagsisimula ng gulo dito sa baba. Pinagpapabato ng palakol mga kaibigan ng Torre. Walang nagde-defend for execution. I think they're going for the trade. They're going for the mid tower now. Nakuha na nila. Pero mukhang hindi sila magde-defend ng baba pare. At sa mga naglalag, Alt F4, Control W, so easy breezy. At eto na, warning shot mga kaibigan. Bimbo knocking on the gates of execration. Tingnan natin, nakaiba siyang bola dito. how will he react? Tsaka sino makukuha niya? Alam mo ba na nakapanginayang din, no? Na sa ganitong lineup, hindi makaporma yung execration. Bakit ka mo, Kuya Lon, Kuya Drake? Kasi right-click base yung dalawa nilang karakter. Kailangan, siyempre, may konting binabato yung Medusa, binabato niya, pana lang rin eh. Ang talagang kailangan talaga nilang gawin dito is just sustain. Sustain the mid-game. Huwag na silang mawasak. Pag nawasak pa sila dito, hirap sila, akyatin sila na Mineski. Para nga sa akin, it could have been better kung ang pinik nila, centaur na lang eh, kesa sa Axe eh. At least meron silang Speedy, pang-disengage. Pang-disengage sana. Pero tingnan natin kung anong plano nila dito. So far, Jules, mga kaibigan, finally with the Skadi, medyo malaking factor to. Kasi yung problema dito yung SD. Siya yung support na hindi ganun kataas yung burst potential. Marami siya nagagawa, pero hindi siya kinakatakutan kasi wala siyang damage eh. Tama ka dyan. Ito mga kaibigan, Bimbo in the mid lane, Dagger, and now going for a Skadi as well, mga kaibigan. So, Skadi sa Skadi. 2 greater than 1 ba to? Bimbo mas malakas ba? Pero kasi mahirap kasi dyan, si Bimbo, i-checkin niya si Jules. Tapos, si Pac, si Kuko Martin, checkin niya yung sniper. Yun yung problema eh, parang mas maganda nga yata kung binigyan na lang nila ng full farm kay Jules? Hindi, nang kumuha na lang sila ng utility hero na lang sana instead ka Cardell. Pero nandiyan na sila eh. Nandiyan na. Alam mo yung maganda dyan siguro, dapat Tide Hunter eh. Para pag pinasok, rock na ito, Ravage. Hello nga pala sa lahat na nanonood online. Ang dami natin nanonood online, 3,600 viewers online. Live mga kaibigan sa Mineski TV watching this game. Lon and Drake mga kaibigan shoutcasting. 1-0 ang score, nakakalamang ang team ng Execration. But on this side, you can see MI just dominating. And of course, wala rin magagawa kasi pag nag-Roshan Trike, parang no choice bigay. Nakita mo yung ingat ni Jules, no? Kung meron mang isang talent si Jules na kailangan matutunan ng lahat ng mga bagong player. Na mga 2K scrubs. Na mga lahat ng mga bagong player sa Pinas. Mga 3K scrubs. Etong ingat na to eh. Si Jules talaga sobrang ingat niyang batang to. Grabe to. Yun yung para sa akin, pinaka-best skill niya. Never siyang napipitas basta-basta. Never siya napipitas. Basta-basta. Totoo. So ito mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin ang farm niya dito. And imagine, the gold is 12,000 difference mga kaibigan. Pero not that far compared sa Troll kung kay Jules at lang. Isang clash lang, medyo big, pwedeng bumaliktad to bigla. Strike pabati sa mama ko, katabi ko dito na nanonood. Hello, tita. Oy, alam mo, may mga nanay na ngayon na nakakaintindi ng Dota. Yung mami ni Gio nakakaintindi ng Dota. Tama. Yung mga advanced level, next level mami. Yun. So ito mga kaibigan, maganda yung positioning ni Jules dito. I think is going for a counter push. Not sure though, hindi niya alam. Ngayon, ito na. Tatamaan ng pana.
Uy, pumasok dito si Kuko, naghahanap na mapipitas pero ang prutas ay wala. Ang puno. Where are the execution peeps? Galit na galit si Kuko Palad, oh. Binigay nila lahat ng second tower, no? Do you think that's a good idea? No choice sila, hindi naman sila makadef Trike Sa totoo lang, nahirapan yung execution mag-def. Paano de-def yung Mirana Pag sinapak yan, tulog yan. Kahit sino naman Kahit sino naman sa pakin tulog totoo yun. Pagka sinapak ka ni Manny, magdasal ka na. Hindi ka tulog, patay ka nun. Oo, patay. So ito mga kaibigan, Ewe. Sayang yung amazing place ni Ewe kasi wala siyang follow-up Hindi niya kayang pumatay mag-isa That's the cold hard truth. Wala kailangan niya talaga muna magtiis. Maghintay siya hanggang May 2. Sa May 2 ang bakbakan Oo, pasuntok siya kay Mayweather, tapos siya dun. So ito mga kahit gano'ng katibay ang Bulldog, pag suntok ni Mayweather, tapos yan. So ito mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin ang farming ng magkabilang teams. I think they're just trying to prolong the game Pinapahaba lang nila ng pinapahaba yung laban Kasi mas tumatagal, favor syempre ng execution, double AG sila Double AG, in a way, yung power spike ni Jules yung iniintay nila. Yung kumbaga, sa laser sword, kailangan mo na mag-bolt in ng voltage pipe. Mga pa lang sila ngayon. Sa tingin mo kung ikaw, MI, mas pressured ka na tapusin na to? Or pwede? Sige, okay lang, mamaya na. At least kasi ngayon nakikita mo, parang wala rin trip yung execution rumakrak So technically, sa'yo yung mapa. Yung mayaman ka din. So, saka, ang malaking advantage lang siguro ng MI is walang kayang pera-pera si Primo, pare. SNY, Madness, Drums, parang natin ang damage. Isipin mo yung 1-3 na yan, ilista mo na yan sa cheque ni Mang Kepweng. Pagka nakita yan, dagger in, coil, dagon, goodbye hotdog. Wala siyang BKB. So talagang papasukin siya dyan. Tama ka dyan. So ito mga kaibigan, let's see kung ano nangyayari dito. So far, medyo maingat ang magkabilang teams. Parang Chesto ang mahuli, Mate. Hi, Seattle One Wing. I'm a fan of you. Lon Trike, yo. What's up? Hello. Okay, thank you. Ano mo dapat sabihin mo doon? Seattle, you're from Seattle. You know Seattle's best. Labo ka usap Hello sa lahat ng viewers natin online. This is Strike and Launch Shoutcasting para sa Mineski Pro Gaming League. At syempre matagal-tagal na rin kami nag-cast pero syempre finals na to Oras na. Tama, oras na. Actually, we can speak in English. We're very fluent. And of course, if it is possible, we would like to cater to our international viewers as well. But will be stoned to death by the Pinoy's community or by the 85 million people who really wants to understand Filipino language. Iba talaga to Kumbaga, nasa Pilipinas tayo. Alright, you understand us players? So it is what it is. Pare, ang yaman Yaman na! Yaman na? Oo. Ako sinasabi ko sa inyo, pero tingnan mo naman yung network, pare. 21 kyaw para kay Kuya Bimbo Baggins. Yaman, pare. Sobrang yaman ni Bimbo dito. It's just a matter of paano nila tatapusin yung laro. Hindi ko alam kung paano didiskarte MI. Umakyat! Ang bilis na ito mga kaibigan. Here comes the call, pero ang problema. Walang Aegis dito! Walang Aegis mga kaibigan. Si Bimbo nakikipag-kaibigan dito mga kaibigan. Pero the death ward is real. Can they kill Bimbo? 1 to go. Bimbo goes down mga kaibigan. This looks bad for Mineski. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pero Sniper goes down as well. There's a buyback from Ewe. At ito na, buyback from Sniper. At nako, nagbakbakan. Kuko Palad, tumatakbo. Lumalanting Fairy. At there's the buyback. Uy, no. What happened? At least, buhay ang Medusa. Bimbo, a costly death. Is it a good choice now to push? Maganda yun. Napakagandang sequence nun para sa Mineski. Nag-buyback yung kabila, pero sakto rin yung buyback ni Bimbo. Ngayon, pag pinatay nila yung Sniper, sure ball, dieback na yan. Kaya na nilang tumulak. Ngayon, wala pa si Ewe, 45 seconds. Di ko alam kung meron siyang buyout, pero depende to. Depende yan. Tsaka, ito na yung golden opportunity for MI to push. You really don't have any tank from execution. Initiation pa lang. And ito na yata yun. So ito mga kaibigan, kakatok na ang MI in the mid lane. Nasa harap mga kaibigan, here comes Pak. Kuko goes in. Tingnan natin kung ano magiging plano nila dito mga kaibigan. Lumabas na si Kuko. Nagkakaraitigan dito mga kaibigan. Jules in the front lines. Kuko goes out. Tatamaan si Kuko dito. Kuko can go down mga kaibigan. 1 need to go. Jules mga kaibigan, umahatid. Ganda na pasok ni Bash. Grabe naman. There's the
Kobang na cast at nako, delikado dito si Primo. Yun ang sinasabi ko, malambot pa sa kape. Oh my God, he down mga players. At may libreng gem, nakakuha ni Kimo, napakahusay, 750 daw ang Ariel. Pero namatay siya. Ay, napulot ni Ewe. Napulot ni Ewe, delikado. Parang daring yan. Ang kung sino makapulot ay mamamatay. Ayaw na, dirinap ni Ewe. Ayoko mamatay. Ikaw na lang please. Oh, so, the ito, curse. mga kaibigan, si Jules mga kaibigan. The curse of Pinoy Gem is doing it. Still standing after that sequence. Grabe yung nangyari doon. Ang masama doon, pagkapulot ni Kimo. Oh! What a play by Ewe and Fox, mga kaibigan! Oy! Kinulang, mga kaibigan! Oh no! Masyadong nabaga! You don't mess! You don't mess with me, player! Shake it and bake it! Oh my God, si Ewe sumigaw! Nauna ang laway bago Nauna ang laway bago i-compute mathematics is a lot of fun. Ano ba ang subject mo? Nagmat ka ba? My goodness! Sobrang ganda na ng ginawa nila eh. Kumbaga sa physics perfect ano na eh. Pero Perfect, pero the kinulang greatest. sa algebra, mga kaibigan. Oo. Alam ko na yung subject niya. Math. So ito, mga kaibigan. Alam mo yung ibig sabihin ng math? Ano? Merienda, almusal, tanghalian, hapunan. Yun yung ginawa ni Ewe. My God, this Ewe. Pero okay lang yan kasi kumbaga... No choice siya dun eh. Oo, wala eh. At galit na galit si Ewe. Gusto ang Thunderbird. Akin na. Uy, ninakawan siya ng Thunderbird. Oh my God. Grabe naman si Bimbo. Uy, takbo na. Pero ito, tingnan natin kung ano mangyayari dito, mga kaibigan. Ops, si Bimbo naghahanap. Ay, pinalubog ni Kimo. Takbo! Hoy! Ang ganda ng pasok ni Pasito is going for Kimo pero nakatago dito. Nako, nagkadaloko-loko na, mga kaibigan. Si Ewe pinapanatan ni Bimbo. And Oh now my Ewe God. can go down. Patay siya dito, mga kaibigan. And everything went wrong for execution on that sequence. Oo nga kasi subject niya math eh. Yung tandaan niya yan. Ano hindi alam mo, kaya nga hindi niya na-compute. Puro kain kasi nasa utak ni Ewe. At yun lang, mga kaibigan. At mukhang walang magagawa, mga kaibigan, na execution dito for 42 seconds without Ewe. Maganda na. Oh, alam mo, para sa akin, may mali din si Kimo dun. Dapat din na niya tinago eh. Oo nga eh. Ano na sila nun eh. Naka-hide na sila nun. Pili ko kasi, sumali si Kimo sa taguan. Ano mo yan? Oh, sige, takbo tayo sabay-sabay ah. Alam ko si Kimo, hindi siya aamin, pero hindi niya kailangan itago yun. Oo. Nako po. Nako, yari sila dito, mga kaibigan. So, eto, let's see. Tandaan nyo, ang subject na math, ibig sabihin yan, numbers. Pero kung tatagalugin mo yan, isa na yan, merienda, agahan, tanghalian, Saan mo nakuha yung Kuelon? tsaka hapunan. Diyos ko po eh. Pili ko si Owa magaling sa math. Oo, magaling yan. Magaling Magaling sa math yan. Magaling sa math yan. Okay, ito mga kaibigan, nandito naman si Bimbo. In the front lines, mga kaibigan, bumaba na dito. O at tingnan natin kung paano depensa gagawin nila. Si Ewe Chumechempo, nara-right click si Bimbo. Delikado siya dito, mga kaibigan. Meron siyang Aegis, pero part of the plan. hindi lang Aegis, meron pa siyang ano. Ano meron? Yan o, Satanic. Naku po, malati mo si Bash! Oy, ang pogi mo, Bash! Magpapicture ka kay Blake Griffin! Posterize! Ang kunat! Oh my God! It's a trap! Pumasok dito si Kuya Kuko. Pero grabe yung bawat dito, mga kaibigan. Si Jules, nila-right click. The death ward, mga kaibigan. Tingnan natin kung ano mangyayari. The buyback by Jules. Naku si Box! Oh my God! Lumip out! Sa Dota 3 na mapa! Lumip out sa lava! Oh my God! At si Ewe! Eto na, magaling sa mat! Slam dunk! Oh no! Dalawa pala yung buhay. Oh my God. Yun ang problema, pero bumabalik pa sila dito. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ito na, Buhay pa si Bimbo. This is Bimbo against you. Rapid si Bimbo. Rapid si Kuko. At ako tinataas ng si Ewe dito. Easy ka lang. Game 2 pa lang, Bobby D. At ito, mga kaibigan, Kuko with a superb performance in Game 2. Jules is the only one left, mga kaibigan, for execution. Bimbo goes in. He wants Jules. Right click, mga kaibigan, pero masyadong makunat etong si Mr. Jules. Makunat si Jules, mga kaibigan, tandaan nyo. Pero hindi, binoxing para kay Pacquiao, para sa bayan. Wildcard Chip, coach ko si Freddy Roach. May bago siyang single. Ay, eto, sige, paluin mo yan. Hampasin mo yan. Body bag. Ay, naku, binabarin siya May dito. bago ka pala single, ah. Hoy, May bago ka single. ay, naku, si Kuko Mepal. Patay. Naku, nawala yung Aegis. My God. Hindi, namatay na kasi siya. Alam mo, si Manny Pacquiao may bagong single. Alam mo yung ginagawa, parang hinahampas ni Jules para sa bakin yung Torre. At malungkot na nangyayari dito sa execution. 37-17. Oh no. At ito, mapakagandang entrance coming from napakaganda ng pagkakit ng Mineski dito, no? Actually, yung pinakamagulong pick doon, yung pack eh. No? Parang
parang ang sarap niyang iban. Maganda talaga yung yung Performance ni Kuko dito sa game na to. Hindi nila mahuli-huli. Isang reason na rin kung ba't di nila mahuli, of course, wala naman talaga silang panghuli. Wala silang stun eh. Wala silang initial stun. Kung baka stun na sinasabi natin, yung hard stun, yung kay Spen, yung kay Leoric, mga ganun, wala sila eh. Yun nga, kaya nga talaga medyo mahirapan sila dito. And si Jules, medyo chumapsoy item pa dito, mga kaibigan. Going for Talisman of Evasion. Tsaka Crystallis. Pero kasi tandaan mo, kahit sinong galing sa wildcard team, yung troll ang sakit sa ulo. Masyadong makati. Pare 25,000 net worth for Troll Warlord ni Bimbo. That's a very, very strong troll. Tingnan natin yung kill death. Oh my God, look at this, Kuko. It's the Kuko show. 11-1-14, pare. Superb performance by Kuko. I think siguro kailangan ma-check rin dito si Kuko eh. At marapit na siyang site of alam mo kasi, dito. hindi rin naman mamamaya si Sidoa kung hindi niya hero yung sniper. Tama ka dyan, mga kaibigan. And saktong-sakto naman ang pagkakadrop ng sentry doon, mga kaibigan. At walang tatamaan si Fox. Nobody home for Fox doon. Dapat siguro, kung ano yung nasa mid, dapat kung ano yung lineup ng MI, tapatan na ng exit. Kunyari, spammer yung mid. May paglaban sila sa apoy-sapoy. Ang nangyari kasi, dalawang farmers sila eh. At hindi nag-work yun sa execution. Lalo na kung yung isa sa kanila, walang mabitaw. Right-click heroes eh. Ang galing rin talaga ni Kuko sa game na to. Wala akong masabi sa yung 2-on-1 scenario, yung pinasok niya 5, inasima niya, isang beses pa rin siya namamatay. At saka yung malupit na mat problem na nangyari sa mid. Yung nag-greedy may lunch break, ganon. Tapos, yun, kangkong. Yung nangyari. Patay na dapat siya nun eh, pero... Nahuli si Jules ito, mga kaibigan. Tingnan natin, wala pang follow-up so far. Ito, nakulong sa Pentagon. Nako, pinaliguan ng tabuhay Tinigso. At masakit, Kuya Eddie. Pero buhay pa siya. Nako, si Kuya. Death ward sa mukha. He goes down. Walang nabubuhay sa death ward. Tandaan niyo yan. Death nga yun eh. At ang sumpa ng gem strike nalaglag. Sino kumuha ng gem? Wala. 106 seconds for Jules, mga kaibigan, ang pagkakamatay. Sino kumuha ng gem? Mamatay na yun. Goodbye, hotdog. Okay, so the ito, curse of the mga Pinoy kaibigan, gem. tingnan natin kung paano nila ito i-defend without Jules. Oh my goodness. Troll, mga kaibigan, nasa taas. Kumakatok na sa pintuan. Wala silang magagawa dito. Jules, 77 seconds to go. Sniper, mga kaibigan, buhay. Pero I don't think it's enough damage. Tingnan natin. Papasok si Troll. Bimbo, mga kaibigan. Ilulubog ni Kimo. Pakosin. Dagon, mga kaibigan, dito. Godlike si Kuko Palad. This is the Kuko show. Yung gem, ayaw talaga kawakan yung gem kung sino may hawak ng gem na namamatay. At ito, Ewe goes in. Rumarighting, mga kaibigan, si Trolly, pero masyadong makate. Hindi niya mabawasan, and Ewe goes down. I think game 2. Yes, game 2 is done, mga kaibigan. Congratulations, Mineski. This is a 1-1 setup on a best of 5 series. So far, so good. Both teams, composition-wise, and of course, lineup-wise strike. Ano masasabi mo dun? Ang pinakamaganda kasi dun, no, mula umpisa hanggang huli, hawak ng Mineski yung pace eh. Oo, totoo yun. Nilaro nila sa pace nila mismo. They wanted to be aggressive in the first place. Kaya sila nag-pick ng pack with that Dagon, Yules. Talagang going for the kill sila dun. Tsaka siyempre, nandito na ba si Vash, si Reo, tsaka si Kuya... interview mo, Kuya D. Talagang going for